Sa bawat Pilipino, may kwentong hindi naisalaysay, may kwentong puno ng pagod, luha at dasal. At sa likod ng kamera, may isang taong tahimik na lumalaban, si Elias JTB. Pero bago naging viral, bago naging band, bago naging Elias JTB, may batang nangarap lang na makatulong, makabangon, at mabuhay ng may dangal. Lumaki si Elias sa realidad na hindi madali. Walang shortcut, walang big time connections. Ang meron lang, sipag, tiyaga at paninindigan. Habang ang iba ay tulog, siya naman ay gumigising. Habang ang iba ay sumusuko, siya naman kumakapit. Ang tanong, saan nanggaling ang ganung lakas? Maraming beses na halos sumuko. Maraming beses na tanong niya sa sarili, para saan pa ito? Para kanino pa ito? Pero sa bawat pagod at gutom, may boses sa loob na nagsasabing, tuloy lang. At doon nagsimulang mabuo ang taong makilala ng bansa. Hindi agad artista, hindi agad sikat, at hindi agad millions ang views sa kanyang mga gigs. Pero araw-araw, gumagalaw. Araw-araw, may ginagawa. Araw-araw, may paniniwala. Hanggang sa isang araw, nagbukas ang pintuan. Isang spotlight, isang platform, isang audience, at mula doon, isang bansa ang unti-unting nakarinig ng pangalang Elias JTB. At ngayon, mapalokal man at international, milyon-milyon na ang sumisigaw ng uhahay. Grabe, punuan lagi ang venue kapag Elias JTB Band ang mag-perform. Ngayon na pati taga-bundok bumababa para makisama. Ngayon pati na ibang bansa sabik nang mapanood ang kanyang true to life story. Maraming mas hindi nakakaalam kung ano ang dinaanan bago makarating doon. Ito ang kwentong dapat mapanood. Ito ang kwentong dapat marinig. Ito ang kwentong dapat maisulat, hindi para sa trending, kung hindi para sa inspirasyon, at kung may programa sa bansang ito na kayang bigyan ng tamang pagtrato ang ganitong kwento, isa lang ang maiisip mo, MMK. At kung may twist pa tayo dito, mas makabuluhang kung siya or si Elias JTB mismo ang gaganap sa sarili niyang buhay. Dahil ang pagod, hindi acting, ang luha, hindi dramatization, ang sakit, hindi script. Ang tagumpay, hindi eksena. Totoo. Kaya sa mga sulit uhay, sa mga nasaktan, nadurog at muli ring bumangon, sa mga naniniwala na hindi kailangan ng padrino para umasinso, at sa mga Pilipinong naghahanap ng pag-asa, ito ang pagkakataon natin, ipagsigawan natin ang kwento ni Elias. Ipanawagan natin sa MMK at ipakita natin kay Miss Charo Santos na may kwento pa ring dapat ilagay sa prime time. Kwento ng sakripisyo, kwento ng disiplina, kwento ng paninindigan, kwento ng pananalig, kwento ng Pilipino. Ito ang tunay na buhay ni Elias JTB. Isang kwento na hindi mo lang papanoorin, mararamdaman mo. So ayun na nga mga paps, at kung nakaabot ka naman sa dulo ng video ito, paki-like and comments down below kung anong masasabi nyo. Paki-share na rin mga paps para makaabot pa sa mas maraming taong na sulit uhay at makasuporta sa video ito, nang sa ganon ay marinig ni Miss Charo Santos na maraming mga sulit uhay ang gustong mapanood ang true to life story sa programa niya. Stay safe, stay healthy, and God bless. Uhay!